Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Ang pagsulong ng industriya ng konstruksyon ay nagbibigay ng trabaho sa mga Pinoy sa Lao PDR. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na umuusbong ang infrastructure development, particular ang construction sector sa Lao PDR. Ayon kay Kakdak, nakakatulong ito sa mga Pilipino na makahanap ng trabaho sa ibang bansa. Dati kasi parang market shop for teachers. Pero ngayon nakikita natin yung construction nga. The professional sector medyo diverse, pero ngayon nakikita natin yung engineers related to construction works. So tama nga na baka yung infrastructure development dito ay ganun na lamang talaga maunlad, Kakdak said in an interview. Pinakita ng data ng gobyerno na habang ang pinakamalaking pangkat ng mga manggagawang Pilipino sa Laos ay binubuo ng mga gurong mayroong WESO, isang EPC Engineering Procurement and Construction subcontractor para sa Luang Prabang Hydropower Project site na gumagamit ng pinakamataas na bilang ng mga Pilipino sa Lao PDR na 236 sa kabuuan. Ang industriya ng mabuting pakikitungo ay umuunlad din sa Laos na may mga hotel tulad ng Crown Plaza Hotel, Lautel, Grand Hotel Vietnam at Supatra na pawang gumagamit ng mga Pilipino. Sa gitna nitong lumalagong merkado, sinabi ni Kakdak na ang mga DMW ay katuwang ng iba pang ahensya ng gobyerno at ng Philippine Embassy sa Lao PDR para tubunan ng illegal recruitment. Matatandaan na sa kabuang 125 Pinoy na naging biktima ng illegal na cyber scam center sa Golden Triangle Special Economic Zone sa Lao PDR na nakauwi ng noong Agosto. Hinikayat ni Philippine Ambassador to Laos Diana Joy Amatong ang mga Pilipino na makipagtulungan sa mga otoridad sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas upang maiwasan ang illegal recruitment, human trafficking at undocumented na trabaho. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami. Lalaki huli sa pagpapatira sa 29 overstayers na Indonesian. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang real estate company owner, age 75 years old at isa pang katao, matapos mapatunayang pinapatira nila sa kanilang mansion ang mga overstayers na Indonesian na umabot sa 29 katao. Inamin naman ng lalaki ang kanilang ginawa at sinabi nitong pinatitira nila ang mga overstayers upang walang maging bakanting room sa mansion building nila. Ang mga Indonesian na pumasok dito sa Japan bilang tourist na overstayer ay nakitang isang ad sa SNS about sa pagpapatira nila kahit na overstayer at ito ay kanilang sinamantala. Kumita naman ng more than 2,100 lapad ang mansion owner. Pinasok naman ng mga pulis at immigration ang mansion nila at pinahuhuli din ang mga overstayer na Indonesian sa kanilang inabutan. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Chika Talk for today. OG Diaz sa pagtakbo ni Diwata sa election 2025 na loka nga ako. Nagbigay ng reaksyon ang talent manager at content creator na si OG Diaz sa pagtakbo ng social media personality na si Diwata sa election 2025. Personal na nag-file si Diwata o Deo Balbuena sa tunay na buhay ng kanyang certificate of nomination of acceptance bilang fourth nominee ng Vendors Party List. Sa latest episode ng YouTube channel ni OG's na Showbiz Update, napag-usapan nila ni Mama Loy ang tungkol dito dahil marami na nanghingi ng kanilang saloobin sa pagkandidato ni Diwata. Sabi ni na OG, naloka daw siya kung bakit siya pumayag na fourth nominee dahil baguhan yung party list ni Diwata. Jackpot na kung makaisang seat sila at yung isang seat na yun pang fourth siya. Hindi siya makakaupo dahil 3 upuan nang ibibigay sa isang party list. Kaya maghihintay pa siya kung isa doon ang mag-resign o yung isa doon matigok. Mensahe niya kay Diwata, anyway, good luck Diwata at sana alam mo yung pinapasok mo, no?
Sa mga hindi pa aware, taga-Samar si Diwata at nagpunta sa Maynila para makapagtrabaho at makaipon. Graduate siya sa high school sa Don Juan F. Avalon National High School sa San Roque, Northern Samar. Bukod sa pag-graffiti bilang beautician, nangalakad at nagtinda rin siya ng kung ano-ano sa kalye at naging construction worker din. Unang nag-viral si Diwata noong 2016 nang masangkot sa isang gulo matapos ireklamo ang dalawa niyang katropa na gumagamit umano ng droga. Sinakdan daw siya ng mga ito at nasugatan sa noo at braso gamit ang cutter. Naging contestant din siya sa Miss Q NA Intergalactic Edition ng It's Showtime noong 2019 kung saan naiuwi niya ang Bex na Chukchak Award. At siya ng ating chika talk for today.